Hi guys! Welcome back again sa aking channel, and kumusta naman kayo guys? So by the way, maraming salamat pala sa inyo sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng Facebook ko. Yan, message nyo lang ako guys. So, tignan natin. Okay, tignan natin kanino bang love reading etong masasagap natin ngayong araw. Okay, kanino po itong love reading, Spirit Guide? Okay, ito muna yung gamitin natin. Okay. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong here to make friends. Oh, ibig sabihin, influence ng mga kaibigan. Pwedeng reto-reto. Pwede rin naman guys na may issue kayo ng friend. May issue kayo ng person mo sa mga kaibigan. Pwedeng yun yung nagiging conflict yung dalawa. Or, I think may mga distant, like, baka nababarkada yung isa sa inyo. Ayan, no? Parang hindi ka nandito para lang makipagkaibigan. Parang nandito ka para magtrabaho. Like that, no? So, kung makikita nyo guys, 3 of flutes to. Yung pinapakita sa akin dito guys, parang may pag-aantay. Okay? May pag-aantay itong person na to. Inaantay ka niya. Feeling ko kasi nagsimula kayo sa magkaibigan. Nagsimula kayo sa pagiging BFF or magkakilala. Like, walang naging label, no? And meron siya pag-aantay na ginagawa sa inyo rito. Titignan pa natin. Oops. Meron tayong the limo. So, mahilig ba sasakyan tong person mo? Or pwedeng explorer, adventurous. Ganun yung pinapakita sa akin. Or yung mga, alam niyo yung kumakarera. Baka ganun siya, no? So, yung pinapakita sa akin dito, guys, influensya talaga. Nagsimula talaga siya sa sa influensya ng mga kaibigan. Like, ikaw na lang yung walang karelasyon. Pwedeng nireto. Or makikilala mo to, someone new na irereto sa inyo. Okay? So, may pag-aantay siya rito. Siguro kasi pinakilala ka na, pero yun nga, may distance sa inyong dalawa. Okay? Tingnan natin. For the right reason. So, feeling ko dito guys, kababata mo to. And matagal kang inantay na tong taong to. Yun nga lang, pwedeng may edad na kayo parehas ngayon. Or pwedeng nasa tamang edad naman na. Inaantay ka niya ng matagal na panahon. And ngayon kanya, parang ngayon siya may, may time. Or parang ito yung tamang panahon para sa inyong dalawa. Kasi pwedeng may conflict sa inyo before. Okay? So, ayan, ano ba yung conflict? Siguro kasi dahil group of friends nga kayo, baka kasi ex siya ng barkada mo. 'Di ba? So, kung makikita mo competition, no, may conflict sa inyong dalawa, pwedeng kasal siya. Okay? Or kaibigan ng asawa mo before. Basta conflict to guys, no? So, basta nandun yung word na kaibigan. Okay? Kaibigan pero masyadong komplikado yun sa inyo, guys. Tingnan natin. Kanina tong love reading. Oh, the beauty queen. May tsura ka, no?
Yung pinapakita sa akin dito guys, nasasali ka sa mga pageant. Ayan, nasasali ka sa pageant. And parang hinahangaan ka na ng person mo dun pa lang. Tingnan pa natin. Oops. Meron tayong jewelry. The jewel. Wedding ring. King of rings. So, King of Pentacles. Medyo mabagal kasi yung person mo. Noon pa lang, ramdam mo na eh. Parang may crush sa'yo. May gusto sa'yo. Pero mabagal kasi siya. Siguro torpe siya that time. And yung pinapakita sa akin dito guys, parang ano to, nagkaroon na kayo ng kanya-kanyang pamilya or karelasyon. Then parang nagtatagpo kayo ngayon. Okay? Kaya siguro siya guys nag-aantay. Kasi ngayon siya nagkaroon ng time. Or ngayon niya na-feel na parang malaya siya. Kasi before, hindi niya naman guys naramdaman eh. Lalo na sabihin na nating mas nag-improve ka ngayon. Baka kasi dati hindi ka naman talaga maitsura, no? Hindi ka pala ayos. Kasi batang-bata ka pa. No? Tignan mo, malaki yung age gap niyo netong taong to. And ngayon, pwedeng nagkakaroon ka na ng ano, parang nagkaka-posture, nagkaka-itsura ka na, nag-aayos ka na, and ngayon ka napapansin itong taong to. Okay? Tingnan pa natin. Ano yung tong love reading? Oops. Ito yung kukunin natin. Ace of Pentacles. So, alam nyo guys, nakakita ng person mo na parang, ngayon talaga may ano eh, may chance na talaga para sa inyong dalawa. Kaya parang hindi siya guys magpapatumpik-tumpik dito. And nakikita niya na parang available ka rin naman, single ka. So, single din siya. So, why not, no? Yung pinapakita sa akin dyan guys, parang mas ahead talaga siya sa inyo. Kasi nag-focus siya sa business niya or sa career niya. Pwedeng tumanda na lang siyang binata or dalaga. Ganon. Pwedeng mas inuna niya kasi yung mga priorities niya sa buhay. Mas inuna niya yung family niya. Baka kasi siya yung breadwinner. Okay, sarado lang natin to guys. Maingay yung sound trip ng kapitbahay. So, yan yung pinapakita sa akin na naging conflict nyo rin, no? Isa na yung mga responsibilidad niya. Yung pamilya niya. Okay? So, parang hindi niya pwedeng piliin muna yung sarili niya nung panahon na yun eh. Na parang kahit na nakikita niyang may chance naman sa inyo. Diba? Wala siyang lakas ng loob. So, nilet go ka na tong taong to kasi nakikita niya na nung panahon nyo is wala pang ano eh, stability. So, siya yung tipo ng tao na gusto niya stable muna lahat bago siya pumasok sa relationship, no? Sobrang matured and focus niya talaga business. Focus niya yung kaperahan niya, guys. Okay? Tignan pa natin. Okay. So, meron tayong The Hermit. Ahead talaga sa inyo. Medyo kuripot pa to, no? May ibang person na pumapasok dito sa reading natin. May person dito na parang greedy. Okay. Naghahabol sa inyo. Yung iba naman sa inyo guys, pwedeng hindi pa nakikipag-reconcile sa inyo, no? Kasi yung pinapakita sa akin dito, mataas yung pride niya. Okay, yun yung pinapakita dyan. So, guys, The Hermit. Yung pinapakita sa akin dito, ano to eh, ito yung person na involved ngayon sa'yo, new person na nag-aantay pa rin sa'yo, and nakikita niya na parang available ka naman. Siguro kasi, paalis ka na doon sa toxic mong karelasyon, no? Paalis ka na doon sa person mo na sobrang manipulative. Four of Pentacles, kuripot, may panunumbat patungkol sa pera. Yung pinapakita sa akin dyan. Okay? So,
Titignan pa natin. Meron tayong 7 of Cups. Ay, nalaglag yung card nyo, guys. 7 of Cups option to eh. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito, may ibang person na involved. Pwedeng nandun ka pa sa toxic or sa karmic relationship, no? Nandun ka pa sa person mo na parang kailangan mo munang dumanas ng karma doon sa taong kasama mo ngayon. Okay? So, guys, ito ha, dalawang tao yung nakakita ko dito. Pwedeng may kasama ka ngayon and merong new person na nag-aantay sa inyo. So, nakikita niya siguro, ayun, no, nag-aantay siya sa inyo. Nakikita niya siguro na hindi na nag-work yung relationship yun ng partner mo. And may pag-aantay talaga siya rito. Okay? And isa pa rito, nakikita kanya na someone na nai-stress, isa pa rito guys, etong person na kasama mo ngayon, manipulative and ang dami niyang option. Pwede kanyang i-cheat, no? Ang dami niyang pinapriority, no? Hindi ka nito pinapakinggan kasi ang nasa isip niya basta makapag-provide lang. Okay? Basta makapag-provide lang. Wala yung panlalambing, pagmamahal. Walang ganun na kung nakikita rito, no? So, hindi mo maramdaman yung presensya nitong taong to. Kasi ang nangingibabaw lagi sa kanya is yung pamilya niya. Okay, itong person na kasama mo ngayon, lagi niyang tinitignan yung pamilya niya, yung pangangailangan ng pamilya niya, na hindi niya kinonsider ano yung pangangailangan mo. Okay? So, guys, eto ha. Medyo manipulative yung pamilya ng person mo. Oo. So, bakit mo kailangan magtiis sa ganyang klase ng relationship kung may tao namang nag-aantay sa inyo? Diba? Mukhang mabait yung taong nag-aantay sa inyo. I think hindi mo naging karelasyon yun, pero parang naging puppy love. Friends, pwedeng kaibigan mo. Tignan natin. Meron tayong The Magician. The Magician. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang ano to, manipulative talaga yung person na involved, no? Yung kasama mo ngayon. Ito, karmic mo to, no? Manipulative yung karmic mo. And yung pinapakita sa akin, guys, mayabang siya, no? Magaling siya magpakitang gilas sa ibang tao. Hindi mo din mabasa ano yung gusto niyang patunayan sa sarili niya. Bakit niya kailangan gawin to? Ayan, no? Puro siya pagpapamudmud ng pera. So, pagdating sa inyo, wala na siyang may uwi, no? Hindi niya, guys, mapagtuunan ng pansin yung sarili niya. Wala siyang focus sa sarili niya. Wala siyang pangarap para sa sarili niya. Yung pinapakita sa akin dito, mas inuuna niya yung ibang tao, eh. Parang hindi pa nga siya buo, binubuo niya na yung ibang tao. So, guys, pabayaan nyo na tong karmic mo na to. Kasi ano to, wala ka mapapala rito, no? Yung pinapakita sa akin dyan, guys, itong karmic mo na to, mas mahalaga sa kanya yung pamilya niya. So, siguro yung sinasabi natin ditong taong nag-iintay sa inyo, nag-aantay sa inyo, baka kaibigan niya, no? Or malapit sa kanya. Inaantay ka niya. Siguro hindi nyo lang makuha kasi masyadong komplikado yung sitwasyon yung dalawa. Okay? Or someone na basta malapit sa kanya or pwedeng malapit sa'yo. Okay? Nasa circle nyo lang. Yun yung pinapakita sa akin dito. And the Magician, guys. Guys, eto ha, sabihin ko sa inyo, ang dami niyang pinaprioritize, ang dami niyang option dyan. The Magician siya dyan. So, kung ako yung tatanungin nyo, hindi na worth it tong si karmic, no? Kahit ma-overcome nyo pa yung karmic relationship nyo, mapagbayaran nyo pa yung karmic nyo. Ang pinapakita sa akin dito, guys, hindi na siya magbabago kasi may pagka-greedy siya, oh. Magdadamot siya sa inyo pero sa ibang tao mapagbigay yan. Diba? So, ano pa purpose ng pag-aantay mo sa kanya? Pagpapaka-martyr na lang to, guys, eh. Tignan natin.
Okay, additional message. Okay. Victory! Alam mo, ang daming nagkakagusto sa inyo. Ang daming opportunity paparating sa inyo. Once na bitawan mo tong karmic mo, papasok sa buhay mo yan eh. Feeling ko negative masyado yung energy nitong karmic mo kung bakit nahadlangan niya yung swerteng pumapasok sana sa inyo. Okay? So, yung pinapakita sa akin dito guys, may celebration na paparating sa inyo. So, ibig sabihin, may nakapending na blessing, good news, no? Mararamdaman mo yan pagka unti-unti mo nang na-heal yung sarili mo. Unti-unti mo nang natututunang bumangon ulit. So, etong person kasing karmic mo, no? Yung karmic mo, manipulative, like, nanghihingi ka ng time, nanghihingi ka ng pagmamahal, lambing. Hindi niya guys ibibigay. Tignan mo yung itsura ng person mo. Okay? Meron tayong ayan o, may taong nagmamahal sa inyo. May taong nag-aantay sa inyo. Ito yung person mo. King of Swords. Mukhang nag-e-enjoy sa'yo yung person na to, no? I think meron kayong past memories na tong taong tong nag-aantay sa inyo. At hanggang ngayon, guys, kinikip niya pa rin yung memories na yon na parang naging masaya kayo before. Okay? And inaantay ka niya. Siguro niligawan ka na niya noon or may ganun ng scenario na nangyayari, no? Like, nag-explore yung energy nyo. Pero parang hindi talaga siya, guys, nabigyan ng chance, no? So, ang ganda ng energy dun sa new person, no? Na na-involve dito. Pero sa person na kasama mo ngayon, okay naman sana siya kasi workaholic. Ang problema lang, guys, namamanipulate yan ng pamilya niya. Okay? Hindi naman porke sinabing minamanipulate is parang sinisiraan ka. I think parang inuutakan siya sa pera. Pinapaikot siya kasi nga may makukuha sa kanya. Siguro kasi yung logic ng pamilya is tinulungan ka namin so kailangan bayaran mo yung tulong na ginawa namin para sa'yo. Parang ganon. Okay, so tingnan pa natin. Meron tayong Two of Swords. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang nabubulagan ka nga sa person mo, no? Doon sa karmic mo. I think na doon ka na sa point na hindi ka na makapag-decide. Like, gusto mo pang magstay, pero gusto mo na rin umalis. Iniisip mo kung ano yung magiging impact sa pag-alis mo. Like, baka ikaw lang din yung matalo, baka ikaw lang yung ma-disappoint, ikaw lang yung ma-down, ikaw lang yung malungkot sa pag-alis mo na gagawin mo. Nakikita ko yung hesitation mo dito, no? Nakikita ko yung pag-aalinlangan mo dyan. So, tignan pa natin. Mahal mo talaga tong si karmic, guys. Kahit ganyan siya. Mahal mo talaga siya. Pinaglaban mo na eh. Parang ang dami mo nang sinacrifice para lang dito sa relasyon na to. And yung pinapakita sa akin dito, guys, talagang pinapanindigan mo. And nasisira ka na eh. Isipin mo, nasisira ka na sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. May mga tao ka nang iniwasan para lang mag-focus ka sa kanya. Iniwasan mo na yung mga kaibigan mo para lang mag-focus ka dito sa taong to. Kasi talagang mahal mo siya. Okay? So, titignan natin yung energy niya since siya talaga yung mahal mo. Okay. Pero I think makakausad ka dito, no? Makakaalis ka rito. Tignan natin nararamdaman ni person mo sa'yo. Ano yung nararamdaman ni person mo sa'yo? Meron tayong Two of Raindrops, partnership. Katuwang. Tinitignan ka na ng person mo na someone na katuwang. May pakinabang ka kasi, hindi kayo parang umaasa lang sa kanya. Okay, I think may mga diskarte ka din. Kung makita mo skill development. So, nag-i-stay siya kasi, ano siya nakikita niya na may pakinabang ka.
parehas kayong gumagalaw, parehas kayong ng path, no? So, siguro mas mataas ka nga sa kanya eh. Mahal ka nitong taong to, pero guys, mas madiskarte kasi siya, yung person mo. Mahal ka niya, pero mas nangingibabaw sa kanya yung diskarte niya. Tignan natin ano yung tingin niya sa'yo. Okay, adventure. Ayan, nakakasabay ka sa mga trip niya, sinusuportahan mo siya. So, yun yung tingin niya sa inyo, guys. Adventurer. Okay? So, and isa pa rito ha, ang daming nare-realize ng person mo dito sa pagsasamang meron kayo ngayon. Yung tingin niya kasi sa inyo, guys, ano eh, ayun nga, madiskarte, magaling ka magtrabaho, maayos ka naman, sabi natin may say ka rin sa buhay. Okay, may nakikita nga akong travel sa inyo. Siguro may plano kayong magbiyahe ng person mo nang magkasama. Ayan. Tignan natin ano naman yung plano ng person mo dito sa relationship ng dalawa. Ano yung plano ni person? Okay. Heartbroken. Masasaktan kayo. I think yung plano niya, guys, masaktan ka. Okay, heartbreak yan, no? Loss. May ending na mangyayari sa inyo nito ni Karmic, guys. Or pwede nag-e-end na talaga kayo. Okay? Merong isang taong nagmamahal sa'yo, pero I think di mo na siya gusto. May nag-aantay sa inyo, pero wala kang na-feel sa kanya. And nakapokus ka dito sa someone na nag-e-end na. Okay, ayan, no? Intuition. Ang magiging dahilan daw ng person mo kung bakit mag-e-end kayong dalawa is yung mga duda mo. Yung mga pinaglalaban mong para sa kanya, walang saysay. Kasi, nawawala daw kayo sa plano, guys. Ito yung mas importante, ito yung mas kailangan natin. Ganon. Alam nyo, guys, pag nag-focus ka sa career mo, mas nag-focus ka sa pera, mas nawawala yung mga taong mas nagmamahal sa inyo kasi siya mismo nagpapalayo doon. Ganon yung nangyayari sa person mo. Okay? Hindi niya na nakikita yung mga taong nagmamahal talaga sa kanya. Kasi nakapokus siya doon sa mga umaalis. Okay? Heartbreak. So, tignan pa natin, guys. Ayan o, ito yung plano niya, guys. Masaktan ka. I think may plano na siyang iwan ka. Or pwedeng iniwan ka na niya. Pwedeng nilagay ka sa third party. Pwedeng may mas nakita siyang mas better. Okay? Tingnan natin. Ano naman yung outcome sa side ni person? Outcomes. Fulfillment. Family to eh. Ibig sabihin, yan yung wala siya. So, siguro, solo parent siya, no? Parang iniwan din siya kasi wala siyang kalambing-lambing sa katawan, no? Basta nakapag-provide lang. So, yung nakikita ko sa person mo, guys, fulfillment. Family. Ito yung outcome. Ito yung hinahanap-hanap niya pagdating ng araw. So, marirealize siya na kailangan niya ng pamilya. Pero, parang napaka-conflict na kung magkaroon siya. Okay? So, tignan natin guys yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Aquarius, Cancer, Virgo, Libra, Gemini, and Pisces. Meron tayong Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Pisces, Aquarius, Gemini, and Taurus. Ito yung zodiac sign ng person mo. Tignan naman natin guys, sa side mo, ano yung nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo kay person. Okay, isa lang po spirit guide.
Okay. Revert. Wala eh. Yung pakiramdam mo parang nakulong ka. Para ka naging bata at wala ka ng kakayahan. Yung lakas mo naubos. Ganon kita nakikita. Binabasa ko yung energy, guys, no? Pinapakiramdaman ko kung ano yung pakiramdam mo ngayon. Like, parang hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Nakikita ko sa'yo na parang kang bata na iiwan ng magulang. Ganon. Parang, saan ako magsisimula? Ano yung gagawin ko? Ano na yung plano ko? Parang ganon. Ano na yung mangyayari? So, ganyan kita nakikita, the moon. So, pinapakita mong kaya mo, pero deep inside. Pinapakita mo sa pamilya mo na kaya mo, pero deep inside. Sobrang emotional mo. Okay, dumating ka sa point na parang na-depress ka sa taong to. Tingnan natin. Ano naman yung tingin mo sa kanya ngayon? Tingin mo kay person? Meron tayong The Journey. LDR ata kayo, guys, eh. Kanina pa pinapakita dito yung travel. Ayan, isa din sa naging conflict yung dalawa is yung distant nyong dalawa. And, yung paglayo niya, nilalayo niya yung loob niya sa inyo. Okay, yun yung pinapakita sa akin dito. Lumalayo siya kasi nga nakikinig siya sa pamilya niya. Ginagawa yun ng pamilya niya kasi nga ayaw ng family niya na makinabang ka sa kung ano yung meron yung person mo. Okay? Baka kasi iniisip, peperahan mo lang. Diba? Pero ko kasi may diskarte ko eh. Hindi mo kailangan eh. Kaya lahat ng paninira gagawin sa inyo, guys. Okay? Titignan natin. Ano naman yung plano mo? Ano yung magiging plano mo? Oops. Sorry guys, nagagalaw yung... Ano yung plano mo? Meron tayong memories. I think tatanggapin mo na lang kasi naalala mo siya dito eh. Inaalala mo yung memories niyo together. Emotional kitang nakikita dito. And I think tatanggapin mo na yung ending na nangyayari sa inyo. Parang wala na. Hanggang doon na lang siguro talaga. Pero naaalala mo siya. Namimiss mo siya. Action. Tingnan natin ano naman yung outcome. Intellect. Matalino ka. Alam mo, babalik ka sa dati. Ayun no. Yung pagiging broken-hearted mo, dyan ka huhugutin. Dyan mo mas makikilala yung sarili mo. Okay? Tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Alam mo, namnamin mo yung sakit na nararamdaman mo ngayon kasi darating ang araw na hindi mo na makikita yung sarili mong nandoon pa. Hindi mo na maaalala, no? Hindi mo na maaalala yung paghihirap na naranasan mo kasi mas natatakpan na siya ng blessing. Mas natatakpan na siya ng magagandang biyaya. Kagaya nga na nakikita natin, may nakapending na blessing na paparating sa inyo. So, tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Libra, Scorpio, Sagittarius, and Capricorn. Aquarius. Meron tayong Scorpio, Libra, Pisces, Sagittarius, and Capricorn. Capricorn, Leo, Taurus, Sagittarius, Libra. Lakas ang energy na yan. Ayan, may Aries din pala. Sorry. Okay, so titingnan natin kung tayo ng 3 cards. Saan napapunta yung relationship na to, Spirit Guide? In the near future, meron tayong death. Naku, gagapang siyang pabalik sa inyo, guys. Pamilya, oh. Kung may pamilya kayo, guys, ang nakikita ko dito, gusto niya mabuo yun. Or pwede nagplano kayong bumuo ng pamilya. Kasi that, guys, ending and new beginning yan. Ayan, oh. Sa inyo niya, guys, naramdaman yun eh. Yung pwedeng magkaroon siya ng pamilya. And Pentacles, guys, stability. Ang nakikita ko sa inyo, mas nakapokus ka sa mas importante at hindi importante itong person na to. I think ex mo na rin to. Okay, kung nagkaroon na ng hiwalayan, gagapang pabalik sa inyo, guys. Ganun ko siya nakikita. And I think may paghihirap sa pera. Ayan, no. Meron siya pinili dito na someone na naghirap siya doon. Or kung pinili man niya yung pamilya niya, guys, naghirap siya at wala siyang napatunayan sa sarili niya. 5 of Pentacles. Okay?
So, tingnan natin yung love advice. Grabe. Grabe yung ano, no? Karma na tong taong to. Love advice. Meron tayong free yourself. Palayain mo na yung sarili mo dito. Okay? Tuloy-tuloy na yung blessing na paparating sa inyo, guys. Kung ikaw ay nakalaya na. So, antayin mo. Mararamdaman mo yan. Meron tayong you deserve love. May someone na magmamahal sa inyo at hindi niya sasayangin yung pagmamahal na kaya mong ibigay. Okay? Meron tayong express your love. Diba, hindi ka mahihiyang ipakita yung pagmamahal mo sa taong to. And ganon din siya, guys. Kasi walang issue. Message ng person mo sa'yo. Okay, message ng person na iniisip mo ngayon. And possible na itong person na nanakit sa inyo. Okay, message niya. I need to sort things out first before I can come to you. Kailangan daw muna niyang ayusin yung sarili niya bago siya bumalik sa inyo, guys. I think sirang-sira na siya ngayon. Okay? Meron tayong I miss you, guys. Nag-end na kayo at namimiss ka niya. Meron tayong I want you, di ba? Mahal ka pa rin. Gusto pa rin niya, guys, na maayos yung relasyon nyo. Pero ito sabihin ko sa inyo, worth it ka at huwag mong hayaan na sirain ka na naman ulit ng taong to. Alam mo na yung nangyari sa inyo, guys. Uulitin mo na naman ba ulit? Okay, so ayan, guys. Ito lang naman po yung inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.